Guys, may mga nagsasabi, especially dyan sa comment section, I don't know kung mga bots tsaka mga trolls to, ito daw yung pinaka-the best na loan app na laging maaasahan. Tapos, meron din mga nagsasabi na the longer that you stay with this app, bumababa daw yung interest. So, it gets better over time. Kaya yun guys, napautang din ako, ano? At kaagad ko siyang natanggap. Less than 5 minutes. Nasa Paymaya ko na agad guys. At na-notice ko, pagkatapos kong bayaran yung last loan ko, kasi second loan na to, ako may increase agad, bongga. So, talaga bang okay yung loan app na to? Ba't ba dito ako? Ang init! Lipin natin ulit si Mukasa sa video na to, yung cash loan niya. Wala tayong minamarket dito na Ola. Reviews lang po talaga. Ate Red, saan mo ba nabili yung t-shirt mo? Ito, nabili ko sa Shopee. Meron tayong product link dyan sa baba. It will direct you to Shopee para hindi ka na maligaw. Kung bago pa kayo dito sa channel, hit that subscribe button para lagi kayong updated kung meron akong bagong uploads. Dahil dito, sa community natin, pinag-uusapan natin yung iba't ibang mga online loan platforms para magkaroon kayo ng idea kung okay ba to o hindi. So ngayon, pag-usapan na natin yung loan app sa video na to. Baka ito pa yung magamit nyo sa pag-add to cart or pag-checkout sa Shopee. At ayun nga guys, na yung pangalan ng loan app ay si Mukasa na nada-download both sa Google Play Store at sa iOS. So far, itong si Mukasa na under sa kay Cash Trout Lending, rehistrado po sa SEC, admitting entity din sa CIC. Mahalagang kinikilala natin yung loan app na to dahil maaari nitong ma-affect yung ating future loan applications. Part ng advertisement niya is mababa daw yung interest niya. Pero, replay muna tayo. Saglit lang guys. Early this year, nagpa-delete ako ng account. Kung bakit ako nagpa-delete ng account, I've made several videos about Mukasa. Feel free to check them out because we're just going to talk about yung loan na na-receive ko ngayon, which is cash loan. 5 minutes lang, kaagad ko na natanggap sa Maya. Anyways, legit siya. Tanggap ko agad. Mukhang mababa yung interest. Hindi po siya buong natatanggap. The good thing that I've noticed is that nung papalapit na yung due date, wala akong na-receive na calls. O, di ba okay yan? Pero hindi ko to pino-promote ha. Sinasabi ko lang, hindi siya makulit sa due date. Dahil may mga nagsasabi na yung loan app na to ay nang re-reject daw. Kaya nag-try ulit ako. Tapos may nagsasabi din na bumababa daw yung interest pag tumatagal ka na dito kay Mukasa. So in this video, based lang to sa aking experience, and also, may isisingit din ako at the end of this video to help you decide kung talaga bang uutang kayo sa loan app na to. Ayun! First niyang offer, 2,250 na hindi mo po yan buong matatanggap. At least 30 days to pay siya at mukhang mababa yung interest. Medyo lumagpas siya sa cap ni BSP kasi para sa akin kung talagang okay na okay yung isang loan app, dapat 15% or below lang. Kasama na doon service fee tsaka interest. Sabi naman nila, nagbe-better to as time goes by. Binayaran ko yung loan app na to. Yung pinakamadaling pagbayad dito is QR. Pascan-scan lang, kaagad niya naman natatanggap, which is good. At pwede na raw ako ulit umutang. So yung pwede ko na daw utangin is 2,550. 300 pesos na increase is better than no increase at all. At di mo siyang kuning lahat or pwede ka rin mag-type ng any amount na gusto mo. Of course, you only borrow what you can afford to pay back. Kaya, yun guys. Pero sabi ko, sagarin ko na para malaman ko kung magkano yung mauutang ko on my next time. Part ng marketing niya is mag-invite ka ng someone na umutang din sa Mukasa. With that, you get 5,000 daw na interest-free loan. But guys, I don't invite people when it comes to utang. It's not about the perks. Ayoko lang mangdamay. Nag-decide ako na kunin yung 2,550 which again, hindi mo po yung buong matatanggap. 1 month pa rin yung term ko at after 1 month, babayaran ko 2,780. At least up to this point, masasabi mong affordable pa rin naman yung interest niya. It's so far better than other loan apps. Yun nga lang, yung nakakalungkot is that hindi po siya buong matatanggap. So sa 2,550, yung matatanggap na lang daw is 2,377 dahil yung fees niya, kasama na dun yung service charge na advance ang ikakaltas and convenience fee na 20 pesos. Kaya 2,377. Pero yung ibabalik mo is 2,780. Yun yung nakakalungkot guys eh. Yung advance na tinatanggal. Sana naman in the future mawala na to, no? Kasi sayang. Okay naman sana yung interest niya. Lumalabas na dito na in the future, maaari na ako magkaroon ng installments. Kasi may 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, pero yung makiklik ko lang so far is 1 month. So, parang naman siya somehow at pwede mong ibahin. Pwede kang maglagay ng any disbursement of your choice. Just make sure na tama po yung details para hindi po maligaw yung pera. From 15.02 per month last month, ngayon naging 15.01. Wow! Ang laking improvement.
0.01%. Which, hindi pa rin ako convinced na okay itong si Mukasa. Stay tuned kasi ang dami ko pang gustong sabihin sa inyo guys. Anyway, so tinake ko yung loan. Gusto ko siyang ipadala sa Maya ko. Nagpa-OTP po siya mga best para sigurado. And humingi pa siya ng 5-star review invitation. Ayoko nga. Yung refundable deposit, isauli niyo muna bago ko siya bigyan yung 5 stars. Kahit na hindi ko siya binigyan ng 5 stars, na-approve pa rin naman ako. Buti na lang. So, ayun, lumabas ulit na yung credited amount is 2377. Pinadala sa Maya ko. Tanggap ko naman siya in less than 5 minutes, which is okay na rin. Babayaran siya sa loob ng 30 days. So far, wala akong na-receive na kakulitan sa loan app na to. Text lang at in-app notification. Kaya, I guess, okay na rin. Yung binaba nyo sa service charge or sa effective interest rate per month, it's 0.01 char. Sana babaan niya pa to. Sana pumasok na siya sa cap ni BSP after some time, at sana on my next loan, ma-open na yung installment payments. Saka ko na lang sasabihin na the best yung loan app na to pag sinolin niya na yung refundable deposit ko sa dati ko pang account na may long history with Mukasa that you can check in my old videos. Anyways, yung loan app na to pala guys, nada-download mo sa Google Play Store and sa iOS. At buti naman na tinanggal niya na yung constructive account. Kasi dati meron siyang ganito. So, para diretso kang ma-approve, magdi-deposit ka. Kaya, nag-donate ako ng 1,000 dito kay Mukasa. Until now, hindi pa rin niya nasasaole. At least, guys, for your benefit, sa mga hindi pa nakapag-create ng account dito kay Mukasa, buti na lang at natanggal na yon. So, kung mag-a-apply ka kay Mukasa, syempre dadaan ko sa Google Play, sa iOS, whichever you prefer. And then, pagkatapos nun, mag-a-agree ka sa kanyang medyo marami ding mga permissions na gusto nyo hingin sa inyo. So, it will ask for basics, mga basic na information, but there were some things na in-avoid kong i-provide sa kanya. For example, yung picture ng bank card ko. Mo naman ibibigay yon, di ba? Kasi hingi niya po yung lahat ng details doon sa picture ng card mo. Oh, ayan, bongga, nakakatakot yung ganyan. At least, yun yung feelings ko, feelings ko. And then, kung hindi mo naman i-provide yung stuff like SSS, yung mga logins mo doon, tapos yung mga tax information, yung mga payslip mo, it reduces your chances of getting approved. Yung hindi ko rin pinovide yung mga yon. So far, yung pinovide ko sa kanya is just my valid ID, and the valid IDs na tinatanggap niya Mukasa are here. Nabubulol na ako guys, kaya tingnan nyo na lang. O, ayan po yung mga valid IDs na tinatanggap niya. So, yun lang binigay ko sa kanya. Kaya nung early this year, nung nag-apply ako, reject. And the reason bakit naging second account ko to kay Mukasa, panoorin nyo na lang yung dati kong video because it's a very colorful history. Dapat alam nyo na ito po yung isa sa mga juicy information na kailangan ni Mukasa sa inyo. Kayo na mag-decide kung uutang ba talaga kayo sa loan app na to. Basta, at least, rehistrado po siya. And may pa credit report pa siya na mas mabuti pa doon ako sa lista para kumuha lang ng credit report. At least may choice pa ako between CIBI tsaka TransUnion. Akala ko nga hindi na ako ma-approve dahil yun nga hindi ako nagbigay ng mga SSS login, yung mga ganito sa kanya, at hindi rin ako nag-provide ng picture ng aking bank card, credit card. Pero at least later this year, nag-text po siya na sabi niya pwede na ako mag-apply ulit sa kanya. At yun, nagkaroon ako ng first na credit limit which is 2,250 na pagkatapos mong bayaran after 1 month, ayun, nag-increase ng 300. Sige, patuloy nating subaybayan to si Mukasa. So guys, I try my best. Kahit na medyo masama yung loob ko dito sa loan app na to, and I don't think I would ever makikipag-collab sa loan app na to because of that bad experience, I will try my best to be fair sa loan app na to. Baka sabihin nyo namang nagpo-promote ako, bahala kayo dyan. I will try my best to be fair sa loan app na to because kayo naman yung iniisip ko eh. I just need to present all these things sa inyo guys, and kayo lang dapat mag-decide kung lalapitan nyo to o hindi. By the way, this video is not sponsored obviously with my history with Mukasa. And kung medyo wag na muna sa loan app na to, you can check also the other legit loan apps that are in this playlist, which I think are far much better than Mukasa. Because yung nakakalungkot dito, para sa akin yung pinaka-glaring dito kay Mukasa is meron po siyang advance na kinakaltas na service charge. Which to me is, parang, napapataas talaga yung kilay ko guys, basta yung loan app ay advance na kumakaltas ng medyo considerable na amount. Siguro 20 pesos, pwede. 50 pesos, pwede. Pero yung hundreds, ay, nako, wag die. So, yun lang guys about Mukasa for today's video. And I hope to see you on my next vlog. Bye-bye!